guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo ba na sa gitna ng sinasabing pagbabawas ng mga temporary residents dito sa Canada, matapos magsabi ang Canada na maghihigpit na sila sa mga immigrants. At sa gitna ng mga storyang naririnig natin na ang dami nang nagsisialisa ng Canada, nagsisiuwian dahil nag-expire ang kanilang mga permits at marami rin po mga hindi ine-extend ang kanilang mga employment contract. Sa gitna ng lahat ng yan, merong lumabas na report a couple of weeks ago saying that while yes, bumaba daw ang bilang ng mga permanent residents, mga bagong permanent residents nitong first quarter ng 2025 kung ikukumpara nung same period noong 2024, dumami. Slightly lang naman, pero dumami pa rin ang bilang naman ng mga temporary foreign workers na dumating dito again in the first few months of 2025. Of course, nang lumabas ang report na yan, I am sure, ang daming nagsitaasa ng kilay at sabay-sabay na nagtanong na bakit? Bakit? Bakit dumami pa rin? Hindi kaya, tanong ng ilan, I'm sure, hindi kaya puro salita lang itong Canada na naghihigpit sila, pero tuloy pa rin at the same levels ang pagtanggap nila ng mga newcomers. Diba? Mamaya actually may sagot na po yung bagong immigration minister tungkol dyan. Pero bago yan, puntahan muna natin itong report na sinasabi ko sa inyo. No? This was from the National Post, again, about 2 weeks ago, May 20-something ito pinublish. Ano? Yan, May 24, 2025. Nakita niyo po ang title. What the data show about the state of immigration in Canada since cuts were announced. Ang sabi dito, yan, i-highlight ko, the number of new permanent residents in a single quarter declined by 15%. Ito po yung mga bagong PR. But the number of temporary foreign workers grew slightly. Slightly lang naman, ano? Pero kahit na, syempre, ang inaasahan ng marami ay bumaba din ang bilang na yan. Pero may paliwanag din po pala dito, no? So, mga TFW ang dumami, pero yung ibang mga temporary status, temporary permits, nag-decline naman daw. I am assuming isa na po dyan ay ang bilang ng mga international students. Okay? So again, we're only talking about the first 3 months or the first quarter of 2025 kung ikukumpara sa first quarter din po ng 2024. Okay. Ngayon, dahil nga dyan sa balitang yan, ang dami nagtatanong, bakit ganun? Ano ba yan? May ginagawa bang mali? Now, I will share with you, ito, bago po itong eksena sa Parliament. May nagtanong po doon sa bagong immigration minister ni Mark Carney. Ang sabi, bakit pala kayo tanggap pa rin ng tanggap ng napakaraming TFW sa gitna ng hindi pa rin nasusolusyonan problema ng tight job competition dito. At ang isang pinupunto nitong nagtatanong, ang dami-dami pa rin ng problema sa healthcare ng Canada, dinadagdagan nyo pa ang mga tao dito. Ako honestly, no, on a personal level, that is really one of the issues that I am concerned about. No? Yung healthcare crisis, maliban sa housing crisis, di ba? Kasing halaga sa akin talaga yung access to healthcare, which as we know, marami rin po talagang may problema sa access to healthcare. Yes, it is publicly funded, okay? Pero yun na nga, ang tagal ng waiting period if you are looking especially for a specialist. Okay? Ang dami rin pong mga Canadians ang walang access sa primary care doctor, yung mga family doctor nila. Marami po dito nagre-rely na lamang sa mga doktor sa walk-in clinics, diba? Syempre, okay, thankful din tayo. For a time, ako rin po, no? I relied on a walk-in clinic. Pero syempre, yung care doon ng mga doktor, dahil nga araw-araw ang dami nagpupunta sa kanila, no? It's not as personalized as the one you would get from a primary care doctor. Thankfully, nung lumipat po kami sa mas maliit na town, no, sa Windsor, nakahanap po ako ng family doctor doon. Siya pa ang ngayon nag-a-update sa akin sa mga kailangan namin gawin. But anyway, sige, puntahan natin tong sinasabi ko sa inyong debate. Ayan, no? Posted lang po to 1 day ago. Sabi dito, why raise immigration levels when people can't find
a doctor, or a job? Hindi po itong naka-blue ang bagong immigration minister. Siya po ang magtatanong. Yung sasagot, si Ms. Leyna Diab. Yan po ang bagong immigration minister ni Mark Carney. The government is letting in hundreds of thousands of foreign students, temporary foreign workers. Why is she persisting in letting in hundreds of thousands of people when Canada is in the middle of a healthcare crisis? Minister. Speaker, we are working towards sustainable immigration by reducing our temporary resident numbers as well as our permanent residents. We have tabled the 2-year levels plan, and it is there for the Member. But that's baloney. All the statistics show that they've actually increased those numbers. And meanwhile, Canadians can't get into an emergency room. Why are they persisting in bringing in hundreds of thousands of students and temporary foreign workers on temporary visas when people can't find jobs? So yun yun, hindi ko na pala nabanggit kanina. Pati ang pila po sa mga emergency room, no? Especially in the more crowded cities. Nako, you wait several hours before you get attended to. Ang protocol po kasi dito, inuuna po yung talagang urgent. Mga may urgent na matters. Yun talaga. Sumakto naman. Okay, nung napanood ko tong debate na ito, as I was browsing my social media, may nakita rin akong isang video ngayon, viral, tungkol sa isang Canadian na hindi na makapaghintay ng kanyang specialista sa Canada, lumipad, alam niyo kung saan, papuntang China. Kailangan lang po niya ng MRI. Hindi siya, siguro gusto niya na makuha yung MRI dahil nga naman, sinabi ng doktor niya na kailangan niya. We're not sure what he needs it for, but dahil hindi na siya makapaghintay, nagpunta siya ng China at nagbayad ng $190. No appointment needed. Ayan. This is from 6Buzz TV. Sabi dito, Canadian man who'd been waiting over 6 months, grabe, for an MRI appointment in Canada, finally got one. Nakabakasyon pala while on vacation in China for $190. No appointment needed. Panoorin natin to. 34 seconds lang naman yung video, kaya puntahan na natin. Naku, walang audio, no? Pero sabi dito, ayun na nga. While we're in China, we thought, why not try the local hospital? Ayan yung Canadian, with no appointments. Kinaan lang ang passport and boom, may hospital card in seconds. They found a doctor, got referred for an MRI, and a CT scan in 4 hours and got the results within a day. Okay? Oh yeah, the doctors, both scans, checked both scans on the same day. Oh, diba? Without insurance po to in Canada. Imagine, tourists nga sila. Diba? And he is not alone. I have read of stories similar to this. Marami tumatawid papuntang US, halimbawa, no? So, nasa Canadian po yan, ano? Kung gagawin niya yan, dahil nga naman, hindi mo rin masisi kung gusto niya nang malaman ang kanyang totoong kondisyon. Diba? Marami pong gumagawa niyan. Which actually reminds me, kwento ko na ako guys. Wala naman po akong urgent medical medical need, no? Pero I've been I requested for a new OB-GYN, yan. Dahil lumipat nga po kami sa Windsor. I requested for it last month at alam niyo ba binigay sa aking schedule? Sa September. Okay. Wala ba akong urgent need? May check-up lang ba? Check-up lang. September pa daw. Ngayon, nandito ako sa Pilipinas, isa sa mga una kong tinanong sa aking sister-in-law ay kung pwede ako magpunta sa kanyang OB. Sabi niya, text siya agad. Kailan ang OP ng clinic, they can accept me anytime. Pero yun na nga, again guys, wala naman akong urgent need. I just really need a checkup. I want it now. I can afford naman, thankfully, to shell out a few thousand pesos for this. Diba? Take advantage ko na rin habang nandito ako. Medyo unexpected din po kasi yung pagpunta ko dito sa Pilipinas, no? So again, this highlights how newcomers, syempre, ang tingin po ng mga Canadians na ito, katulad nung nasa video na problemado sa pila sa healthcare, ano ba yan, dadagdag pa kayo sa pila. Diba? I don't blame them for thinking this way. Sige, balikan natin yung debate. Sabi ko nga sa inyo, meron pong paliwanag
yung immigration minister tungkol dito sa napapabalitang marami pa ring mga temporary status na tinatanggap this year. Sige, puntahan na natin ano. Sure. Be completely, let's use the facts here. Her numbers are totally inaccurate. There's been 290,000 net new arrivals into Canada through the International Student Program. I don't know where she comes up with numbers. I would contextualize the numbers that she seems to read. Sure. Is it for you, Ms. Yun. Okay, I don't know if you understood it. Ang sinasabi po niya, bumaba ang bilang ng mga net arrivals. Okay. Honestly, I have to look at the numbers. But what she is saying is, while maaaring yung mismong bilang ng dumating ay bahagyang tumaas, dapat i-consider mo rin yung bilang ng mga umaalis at makukuha mo yung net inflow. Okay, yun ang kanyang sinasabi. Which, could be true, could be true. Tama nga naman, it is always good to put it into proper context. Pero syempre, ayun na nga, tuloy pa rin eh. Tuloy pa rin. I guess, tuloy pa rin ang complaints dahil, and I'm guessing, it will not stop until maramdaman na talaga ng husto ng mga tao dito yung pagluluwag. Meaning, nakikita na talaga nila, nararamdaman na talaga nila na kumukonti na po yung tao dito. Okay. Alam niyo ba yung Quebec? I will share with you a report. Quebec, alam niyo naman na may sarili silang gobyerno doon. They manage their own, let's say, immigration, di ba? Balak nilang kalahatiin yung bilang ng mga temporary residents sa kanila. And they are also urging the federal government na talagang seryosohin itong sinasabi nilang pagbabawas ng mga temporary residents. I think affected ang Quebec, especially sa mga refugees na doon po dinadala sa kanila. It's eating up a lot of resources. Meron pong data na sinasabi dito, parang they spent 500 million last year alone to support asylum seekers. Anyway, kaya talagang itong Quebec, matindi ang kanilang panawagan sa gobyerno na seryosohin nyo yan. Kung hindi, alam nyo ang sabi dito, they are now considering cutting services for non-permanent residents. Tignan nyo itong report na to from CBC News. Posted just about a week ago. Okay, sabi kung hindi nyo siseryosohin yung sinasabi nyong pagtapyas, ayun, hindi na raw nila pagbibigyan ng government services ang mga non-permanent residents. But, do not panic, yung mga temporary status pa po dyan. Chinek ko po yung article, ang sinasabi lang po dito, they are only referring to services they give to asylum seekers or refugees. Okay? Ito yan, Yung immigration minister ng Quebec said he isn't ruling out the possibility of cutting services for non-permanent residents in the province if the federal government fails to halve its annual immigration targets. Yeah, sabi dito, if we're forced to make difficult decisions, we'll make them. We're not at this point yet, and we don't want to get there. Okay, stressing na ayun na nga. $500 million last year ang ginastos daw po nila para suportahan yung mga asylum seekers. So nakikita nyo, yung sentimiento ng mga taga dito, everybody waiting to see the effects of the policy changes announced last year. Ako naman, let's give it to them. Maikli pa lang po ang panahon na lumipas. For me, siguro a year. Tignan natin kung mararamdaman natin itong pagbabawas ng temporary residents. Kayo ba? Anong mga inaasahan ninyo? Let me know down there in the comment section. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!